Magandang hapon po, no? So, ngayon po ay Saturday. So, itong last week, talagang sobrang diyanas natin na sama ng panahon. At ano, maraming mga division, maraming mga city, municipality ang nagsuspend ng mga klase. Kaya itong fast week natin, talagang halos hindi nakapagklase ng F2F yung ating mga estudyante, no? At yung mga teachers naman natin ay merong mga merong mga kahit suspendido na yung klase, ay nire-require pa rin sila ng mga principal nila, no, na pumasok. Pero napakadami mga DepEd issuances na talagang kapag may mga ganyang calamities, emergencies, at nagkakaroon ng suspension of classes, yung mga teachers ay hindi na kailangan pumunta ng school. At even yung mga non-teaching personnel natin ay hindi na kailangan din. Ay, ibig sabihin, pwede sila mag-work from home. Kung risky, no? Kung risky to report in school yung mga non-teaching personnel natin, kasama sila. At even yung mga principal din natin Di ba? Kung merong suspension of classes, ay pwede rin silang hindi pumunta. Yun. Kaya yung mga guro na nire-require ng mga principal nila na kahit may suspension na ng klase ay pinapupunta pa rin. Pinapupunta pa rin. Ano yun? That is inappropriate, no? Misconduct, yes. Pwedeng misconduct ng mga principal yan kasi despite of the existing policy na hindi naman kailangan mag-report yung mga guro, may mga DepEd order, pero nire-require pa rin ng mga principal, may misconduct yun. Diba? Meron nga nagtanong Sir Bong, paano po kung may nangyari sa guro dahil pinagre-report ng principal kahit masama ang panahon? Paano kung may mangyari? Huwag naman sana, no? May liability yung principal. Di ba? Dahil pinagre-report niya yung guro na meron namang DepEd policy na hindi naman kailangan pumunta na ng school yung guro. Kasi kapag ganyan mga suspension, napakadami nating mga guidelines, mga provision, mga DepEd issuances, no? Di ba? Kapag may suspension, anong gagawin ng mga teacher? Work from home dahil meron silang asynchronous. Yan no? May nagtanong, Sir Bong, paano po kung pinapupunta kami ng principal namin, hindi kami nagpunta, absent po ba kami? Hindi Hindi niya kayo pwedeng absentan. Oo. Kasi may DepEd order na hindi nyo kailangan mag-report sa school. Di ba? At kung hindi, kasi ang akala ng mga principal, kapag suspended ang klase, class suspension, tapos may government office, ang sabi daw ng mga principal ay dapat yung mga teachers magre-report sa school. Hindi. Napakadami ng mga DepEd order, DepEd issuances na hindi na need mag-report ng guro dahil risky para sa mga guro yung mag-travel going to school. Paano kung baha? Di ba? Paano kung baha? Nalunod yung mga teachers. Hindi. Di ba? Hindi passable. Tapos, pinapupunta ng principal, pinagre-report ng principal kahit class suspended na, no? May class suspension, dineclare na ng DepEd, dineclare ng Malacanang, dineclare ng city. Tapos still, pinapapasok pa rin ng principal kasi ang interpretation niya ng no classes but with government office ay magre-report yung mga teacher. Hindi na kailangan mag-report. Even yung mga non-teaching, no? Kasi
pwede lahat sila mag-work from home. Yung mga teacher, mag-asynchronous. Yung mga non-teaching natin, work from home sila. Yung mga pwede nilang gawin sa bahay ng mga non-teaching personnel ay pwede nilang gawin. Ngayon, yung mga non-teaching kasi, yan may pasok tayo. Pero kung kaya nyo naman pumunta ng school, mas maganda kung mag-report kayo. Kasi minsan, kasi ang mga non-teaching, frontliner din yan no? Di ba? Kung walking distance lang naman kayo, kasi ang non-teaching, pag may government office, may pasok tayo. Pero kung walking distance lang naman kayo, pwede naman kayong pumunta na ng school mag-report. Pero again, yung mga teachers, hindi kayo dapat i-require, hindi dapat to make it mandatory na for our teachers to report in school kung meron ng suspension of classes. No? Sir Bong, pwede ba naming pailan ng kaso yung principal? Huwag naman. Oo. Diba? Huwag naman ganun. Walang ganun. Basta, sabihin nyo lang sa principal nyo na merong DepEd order. Sabihin nyo ng maayos, no? Kausapin nyo na lang. Ngayon, pag inabsenan niya kayo, ibang usapan na yun. Diba? Pinag-report niya kayo at hindi kayo nag-report sa school, ibang inabsenan niya kayo, ibang usapan na yun. Pwede na kayo magreklamo. Diba? Pwede na kayo magreklamo dahil hindi niya po pwedeng absenan kayo kung merong suspension of classes. Paano po ang DTR niya, Sir Bong? Nagtrabaho ka sa bahay, di ba? Nang asynchronous. Nilalagyan mo ng time din. Di ba nung pandemic, kahit nasa bahay, nilalagyan ng time. Kasi kailangan lagyan ng oras. Kasi, ang reason dyan, ang DTR kasi, kino-compute ng by time. Hindi po pwedeng lalagay mo dun na class suspended, no? Dapat lalagyan talaga ng time. Although, pwede rin naman, depende yan, sa mga ADAS. O, kasi ika-count nila yun ng buo. Oo naman, pwede rin. O, class suspended, oo. That is my understanding kasi alam naman ng mga department head na na work from home kayo. 'Di ba? So again, dear teachers, paano, Sir Bong, kung hindi kami makatanggi at pumunta kami ng school? Malupit yung principal mo, no? Sigurado yun dahil hindi kayo makakatanggi, no? Although yung iba, talagang hindi pupunta. Pero, yung mga, siyempre, yung mga takot, papasok yan, no? Alam nyo, pag may nangyari sa inyo, malaking kaso yan ng principal nyo. Dapat, hindi niya ginagawa yan. Oo. Kasi pag sinabi ng principal, no? Yung mga teacher submissive. Diba? Yung mga teacher submissive, kahit naasar na sila, nagagalit na sila. 'Di ba? Na alam nila na pwede namang hindi mag-report dahil nasa policy. Kaya lang yung mga teachers natin ay takot sila. Ha? Dahil yung mga teachers natin submissive talaga. Yun lang. Diyan napapasok yung abuse of authority, no? Yan. Ang misconduct diyan ng principal pag ganyan, abuse of authority. Kasi meron ng DepEd order na hindi na kayo dapat mag-report, pinagre-report niya pa kayo. So ano ang case niyan? Ano ang misconduct na yan? Abuse of authority. Diba? At grave misconduct yan. Buti na lang walang nagre-report kay Sir Bong na nung pinag-report kayo sa school na may suspension ng klase, na emergency, malakas ang ulan, wala naman nag-report na aksidente sila, no? Huwag naman sana.
wag na nating isipin na ganun, ano. Ngayon, kung ganito na lang, dear teachers, no, dapat yung faculty officers nyo, kausapin. Huwag naman kaso kaagad. Unless lang kung merong na disgrasya, ibang usapan na yon. Kung ganyan palagi yung sabihin, yung action ng principal nyo, na kahit may suspension of classes ay pinapupunta kayo, ngayon ang gawin nyo, kung ayaw nyo ng dialogue, edi sumulat kayo. Ilagay nyo doon. Sumulat. Hindi naman complaint. Sumulat kayo sa principal nyo yung ganitong action niya kapag may suspension of classes. Tapos, pumirma kayo lahat. Yan. Ipaliwanag nyo doon sa letter na gagawin ng inyong president o kung sinong magaling sa communication. Basta ang isusulat nyo doon, isasite nyo doon yung mga DepEd order na hindi na dapat nagre-report yung mga guro. Ganon. Para baka, di ba? Baka yung guro, yung principal nyo mag-comply na sa susunod. Ang ibig sabihin, magko-comply na siya doon sa DepEd order na yung mga guro hindi na kailangan pinag-report ng school. No? Kasi ang sinasabi ni Sorbong, wag kaagad, wag complaint kaagad sa division office, sa region, wag ganon. Kung po pwedeng yung leaders nyo, yung faculty officers nyo, ay kausapin na lang muna yung principal. Or, gawa na lang kayo ng sulat. Hindi complaint sulat na pwedeng nakikiusap. Nagre-request kayo sa magalang na pamamaraan, ano? Ngayon, kung despite of the letter, still hindi kayo pinakikinggan, pinapapasok pa rin kayo, na. Mag-complaint na kayo sa SDS nyo, no? Pumirma kayo lahat. Ganun yun, na?